Sa Warner Robins, Georgia, noong November 24, 2023, ang araw pagkatapos ng Thanksgiving. Pero sa 202 Wake Forest Drive, may masamang nangyari. 9:10 ng umaga, may kalmadong boses na tumawag sa 911 para i-report ang isang suicide. Ang tumawag ay si Brian McManus, 57 years old, at sinabi niya na kararating lang niya mula sa paglalakad ng aso. At nakita niya ang kanyang asawa na si Lucille Ann McManus, 63 years old, na patay na dahil sa sinabi niyang malinaw na self-inflicted na tama ng baril. Pero pagdating ng mga pulis sa lugar, walang baril, walang bala at ang babae na nakita nila sa kama ay binugbog ng sobrang tindi kaya naging malinaw na hindi ito suicide. Ito ay murder at ang lalaki nag-report ang magiging pangunahing suspect sa isa sa pinakaplanado at malamig na pagpatay sa kasaysayan ng Georgia. Kilala ng lahat sa lugar si Miss Ann. Yun ang tawag nila kay Lucille Ann. Isang babae na ang kabaitan ay parang lumalabas mula sa kanyang harapang porch sa Wake Forest Drive. Sa edad na 63, naranasan niya ang malungkot at sakit, pero hindi niya hinayaan na mawala ang kanyang mabuting puso. Siya ang klase ng tao na naaalala ang birthday ng lahat, na masayang kumakaway mula sa kanyang garden kapag dumadaan ang kapitbahay, at itinuring ang kanyang apo na si Jessica Terrell na parang tunay na anak. Ang Warner Robins sa isang tahimik na lugar na may mga 80,000 na katao at nasa 10 miles mula sa Robins Air Force Base sa gitna ng Georgia. Ito ang klase ng lugar na bihirang marahas na krimen at kung saan tunay nagmamalasakit ang mga kapitbahay sa isa't isa. Para kay Ann, ito ay perpektong lugar para gumawa ng tahanan para sa ilang generation ng pamilya. Kasama niya sa bahay si Jessica at ang dalawang apo sa tuhod. At naging masigla ang bahay nila na puno ng tunog ng buhay pamilya. Biyuda na si Ann ng ilang taon at kahit masaya siya sa pagiging pinuno ng pamilya, may mga pagkakataon pa rin na nakakaramdam siya ng lungkot dahil sa tahimik ng kanyang buhay. Isa siyang babae na nabuhay ng buo, nagmahal ng malalim pero naniniwala pa rin na may puwang pa para sa kasama sa kanyang mga huling taon. Gusto lang niya na isang taong makakasalo sa kape sa umaga. Makakasama manood ng TV sa gabi at kasama sa maliliit na lakad na nagbibigay saysay sa buhay. Sabi nga ng mga malalapit sa kanya, masyadong mapagtiwala si Ann, minsan nga ay sobra pa. Nakikita niya ang kabutihan sa mga tao at naniniwala siya na karamihan ay mabuti. Dahil sa sobrang tiwala niya at paniniwala sa kabutihan ng tao, naging madali siyang target na isang taong ginagamit ang kanyang kalungkutan para sa sariling pakinabang. Noong 2022, sa edad na 61, gumawa si Ann ng desisyon na ginagawa rin ng milyong-milyong tao na kaedad niya sa buong bansa. Nagpasya siyang subukan ang online dating. Nag-download siya ng Tinder, nag-upload ng ilang larawan at dahan-dahang sinubukan ulit ang posibilidad ng pag-ibig. Wala siyang paraan para malaman na ang desisyong ito ang magtatanggal ng lahat sa kanya. Nang lumabas ang profile ni Ann sa screen ng phone ni Brian McManus, nakita niya agad ang hinahanap niya. Hindi pag-ibig, hindi kasama sa buhay, kundi pagkakataon. Sa edad na 55, ipinakita ni Brian ang sarili bilang isang kagalang-galang na British gentleman na may maganda raw na karanasan sa law enforcement. Sinabi niya kay Ann na naging pulis siya ng 17 years sa London Metropolitan Police, na napapakita na siya isang taong may dangal at integridad. Ang hindi niya sinabi ay kung bakit natapos ang kanyang karera bilang pulis. Tinanggal si Brian mula sa Metropolitan Police matapos magreklamo ilang babae na pinaramdam niya sa kanila ang sexual threat. Sapat na seryoso ang mga reklamo para tapusin ang kanyang karera bilang isang pulis. Pero wala man lang kahit na ano sa mga ito ang makikita sa kanyang Tinder profile. Sa halip, gumawa siya ng pagkatao na akma sa klase ng babae na tulad ni Ann. Isang tao naghahanap ng stability, respeto at tunay na pag-aaruga. Mabilis na napunta ang online na usapan sa tawag sa telepono at pagkatapos ay pagkikita sa personal. Si Brian ay nakakabighani sa paraan na madalas ginagawa ng mahusay na manloloko. Alam niya kung ano sasabihin at kung paano ipakita ang sarili para magmukha siyang ang sagot sa mga dasal ni Ann. Sinabi niya na gusto niya ang panibagong simula sa Amerika, na naghahanap siya ng espesyal na tao na makakasama sa buhay at na gusto niyang gumawa sila ng isang bagay na may saysay. Hindi alam ni Ann na hindi itong unang beses na ginamit ni Brian ang kasal para sa immigration. Noon may asawa na siyang babae sa Idaho pero nauwi yun sa divorce matapos siyang maaresto dahil sa domestic violence.
Matagal na niyang ginagawa ang paggamit at pag-iwan sa mga babae. Pero maingat siyang hindi ipakita ang kahit na ano nito sa bago niyang target. Mabilis ang naging takbo ng kanilang relasyon. Sa loob ng 3 buwan mula na magkakilala sila sa online, nagpropose na ng kasal si Brian kay Anne. Para sa isang babaeng nawala na ng pag-asa na makahanap ulit ng pag-ibig, parang fairy tale ang lahat. Naroon ang isang lalaking magaling sa buhay at kunwari ay mahal na mahal siya, na gustong bumuo ng buhay kasama siya at parang lahat ng hinahanap niya ay nasa lalaking ito. Noong 2022, ikinasal sila. Lumipas si Brian sa bahay ng pamilya sa Wake Forest Drive at naging bahagi ng tahanan na hindi lang kasama si Anne, kundi pati si Jessica at ang 2 apo sa tuhod. Sa tingin ng iba, isa itong blended family na masaya at buo, pero simula pa lang ay may mga palatandaang may mali. Maraming taong nakakakilala sa mag-asawa na nagpatotoo sa korte na ang kasal ay ginawa lamang para makakuha si Brian ng green card at permanent residency sa United States. Pero kakaiba at kahina-hinala ang timing. Masyadong minadali ni Brian ang kasal at nag-iba ugali niya matapos maisumite ang mga papeles. Pero si Anne dahil mapagtiwala at umaasa, mas pinili niyang makita ang kabutihan ng kanyang mister kaysa dudahan ang dahilan nito. Nang maging maayos na ang lahat at sigurado ng pagkuha niya ng permanent residency, unti-unting lumabas ang tunay niyang ugali. Ang magalang na British gentleman na nanligaw sa kanya online ay unti-unti naging mas madilim at tuso. Nag-umpisa si Brian na madalas bumiyahe papuntang Florida dahil ayon sa kanya dahil daw yun sa trabaho. Nag-iimpake siya ng bag, hahalikan si Anne bago umalis at mawawala siya ng ilang araw. At napapaisip na lamang si Anne kung bakit kailangan ng trabaho niya ng ganong kalayong pagbiyahe. Malabo ang kanya mga paliwanag at may mga maikling sagot siya tungkol sa meetings at business na kailangan daw siya sa ibang state. Pero hindi trabaho ang dahilan ng pagpunta niya sa Florida. Nandoon siya para makita ang kanyang kabit. Ang babaeng karelasyon niya ng palihim ay may asawa rin, kaya doble ang pagtataksil na nagpapakita na wala siyang pakialam sa kasal o sa damdamin ng babaeng kasama niya sa buhay. Sa loob ng ilang buwan, pinanatili ni Brian ang kanyang mapanlinlang na palabas, gamit ang parehong malamig na pagplano na ginawa niya sa kasal. Pagkatapos ng kanyang mga biyahe, babalik siya at muling gagampanan ang papel ng tapat na mister. Sinasabi kay Anne na mahal niya siya. Sumasali sa mga salo-salo ng pamilya at ginagampanan ang papel ng lalaking handang bumuo ng buhay kasama siya. Pero lahat ng yon ay palabas lamang. Sinabi ni District Attorney Eric Edwards ng ugali ni Brian noong mga panahong yon ay tulad ng isang napakasinungaling at napakamanlulokong lalaki na tinitignan ang mga babae sa kanyang buhay bilang mga bagay lang na maaring gamitin para sa kanyang sariling layunin. Sa panahong ito, nagsimulang mapansin ng mga malalapit kay Anne ang mga bahagyang pagbabago sa ugali ni Brian. Naalala ni Jessica na lalong nagiging malayo si Brian sa mga pagtitipon ng pamilya. Madalas siyang humihiwalay sa usapan at tila hindi komportable kapag inaasahang makisali ng natural sa pamilya na sinasabing kinasasangkutan niya. May kakaibang pakiramdam sa presensya niya sa kanilang bahay. Kahit wala namang nakakaalam sa tunay na lawak ng panlilinlang niya o panganib na dala niya, unti-unti nang lumilinaw sa mga investigador ang totoong pattern ng ugali ni Brian sa mga babae at kalaunan ay naipon nila ang kanyang kasaysayan. Ang pagkakatanggal niya sa trabaho sa Metropolitan Police dahil sa mga reklamo ng sexual harassment. Ang nabigong kasal sa Idaho na nagtapos sa pag-aresto dahil sa domestic violence. Ang planadong pagsalakay kay Anne dahil sa pandaraya sa immigration. Bawat relasyon ay may parehong paraan. Pinipili ni Brian ang mga mahihinang babae, sinasamantala ang kanilang tiwala at damdamin para sa kanyang sariling kapakinabangan. At pagkatapos ay itinapon sila kapag hindi na sila kapakipakinabang sa kanya. Ang dahilan kung bakit mapanganib si Brian ay dahil kaya niyang magtago ng maraming kasinungalingan ng sabay-sabay habang mukhang normal siya sa mga tao sa paligid niya. Tinawag siya ng mga taga-usig na isang tipikal na narcissist na iniisip na siya ng pinakamatalino sa lahat. Ang kayabangan na ito naging dahilan ng kanyang pagbagsak pero hindi bago pa mawala ng buhay si Anne. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng panlilinlang ni Brian ay kung paano niya ganap na naipasok ang kanyang sarili sa mundo ni Anne. Alam niya ang mga gawain niya, ang kanyang mga kahinaan at ang mga araw-araw na kilos.
May access siya sa bahay ni Ann, sa kanyang pamilya at sa buong buhay niya. Nang dumating ang oras para tuluyang patahimikin si Ann, ginamit niya ang lahat ng mga impormasyong ito laban sa kanya. Noong November 2023, nagsimula ang katapusan ng maingat na planong panininlang ni Brian. Sa mga sandaling ito, aksidenteng naipadala ni Brian kay Ann ang isang text message na para sana sa kanyang kasintahan sa Florida. Ang mensahe ay malapit, puno ng pagmamahal at agad na nagpakita na may seryosong relasyon si Brian sa ibang babae. Para kay Ann, ang pagtanggap ng message na ito ay napakasakit dahil ang lalaking kanyang pinakasalan, ang lalaking kanyang pinagkakatiwalaan ng kanyang puso at tahanan ay hindi lang basta nangaliwa, kundi may seryosong karelasyon pa ito na iba. Pero si Ann ay hindi babae na magtitiis ng tahimik o tanggapin lang ang pagtataksil ng walang kaparusahan. Hinarap niya si Brian tungkol sa relasyon na ito, humingi ng paliwanag at ipinahayag ang sakit at galit na nararamdaman ng sinumang pinagtaksilan. Naging mainit ang pagtatalo at malinaw na ipinakita ni Ann na siya ay labis na nilinlang at ginamit. Sa gitna ng pagtatalo, gumawa si Ann ng desisyon na magtatakda ng kanyang kapalaran. Sa kanyang galit at pagkabasag ng puso, sinabi niya kay Brian na iulat niya sa mga otoridad sa immigration na peke ang kanilang kasal. Nagbanta siyang ilalantad niya ang pandaraya na siya naging pundasyon ng kanilang buong relasyon. Para kay Brian, ang bantang ito ay isang malaking sakuna. Kung ipagpapatuloy ni Ann ang kanyang banta, agad siyang madedeport pabalik sa UK. Ang kanyang green card na siyang pangunahing dahilan ng kanilang kasal ay mawawala. Pero sa halip na harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang panininlang, sa halip na tanggapin ang responsibilidad sa mga kasinungalingan na kanyang ginawa, nagsimula ang isipin ni Brian ang isang bagay na hindi maipaliwanag. Sa kanyang isip, ang problema ay hindi ang kanyang asal o ang kanilang peking kasal. Ang problema ay si Ann mismo. Si Ann ang naging banta sa kanyang mga plano, at sa mundo ni Brian, ang mga babaeng katulad niya ay pwede nang itapon. Nagsimulang planuhin ni Brian ang pagpatay kay Ann. Noong 9:00 ng umaga ng November 24, 2023, nakatanggap ang Warner Robins Police Department ng tawag sa 911 na magbubunyag ng isa sa mga pinakamaingat na pagpatay sa kasaysayan ng Georgia kamakailan lamang. Ang tumawag ay si Brian at ang kanyang boses ay nakakakilabot na kalmado nang iniulat niya ang sinasabing pagpapakamatay ng kanyang asawa. Nang dumating sina Detective Carmen Thompson at Detective Elizabeth Smith sa 202 Wake Forest Drive, nakita nila si Brian na naghihintay sa harap ng garden. Agad nilang napansin na kakaiba ang kanyang kilos. Isang lalaki na nagsabing siyang unang nakakita sa trahedyang pagkamatay ng kanyang asawa, pero wala siyang ipinakita ang kalungkutan, pagkabigla o anumang emosyonal na paghihirap. Paulit-ulit si Brian sa kanyang kwento na inilakad niya ang aso ng pamilya sa karaniwang umaga at pagbalik niya ng 9:00 ng umaga, nakita niyang patay na si Ann sa kanilang kwarto. Ayon sa kanya, pinaputukan niya ang sarili pero hindi maipaliwanag kung saan napunta ang baril. Nang pumasok mga pulis sa bahay, agad nilang naramdaman na may mali. Nakita ang katawan ni Ann na nakahiga ng hubad sa kama, na may malalaking pinsala sa ulo na hindi bagay sa sugat mula sa baril. Walang baril sa bahay, walang mga bala at walang bakas ng pulbura ng baril. Ang nakita nila ay isang eksena ng matinding karahasan. Natakpan ang mga pader at kisame ng mga patak ng dugo na nagpapakita ng matagal at mabagsik na pag-atake. Ang mga pinsala sa ulo ni Ann ay sobrang tindi na malinaw na siya ay paulit-ulit na hinampas gamit ang mabigat na bagay. Mas nakakabahala ang kilos ni Brian habang iniimbestigahan ng mga pulis ang lugar. Sa halip na magpakita ng pag-alala para sa kanyang humaong asawa o magtanong tungkol sa investigasyon, tila ang una niyang iniisip ay kung siya ba ang itinuturing na unang sospek. Nang ipakita ng mga pulis ang mga bagong gasgas sa kanyang mga braso, sinabi ni Brian na hindi niya ito napansin at hindi niya maipaliwanag kung paano ito napunta doon. Ang eksena ay nagsasabi ng malinaw na kwento ng kaharasan, pero may isang mahalagang bagay na nawawala, ang armas na ginamit sa pagpatay. Nakikita ng mga pulis na si Ann ay hinampas gamit ang mabigat na bagay, pero ang gamit ng pumatay sa kanya ay wala sa bahay. Malinaw na itinapon ito ng pumatay sa isang lugar, at kung wala ito, mas mahirap patunayan ang pagpatay. Alam ng mga detective na kailangan nilang hanapin ang armas para mapatunayan ang kaso.
Kaya agad na sinimula ni na Detective Thompson at Detective Smith ang isa sa pinaka-komprehensibong investigasyon sa kasaysayan ng Houston County. Malinaw mula sa lugar ng krimen na hindi ito pagpapakamatay at ang kwento ni Brian ay puno ng mga butas. Ang unang malaking balita ay nang makausap ng mga investigador ang mga kapitbahay. Isang kapitbahay ang nagsabi na nakita niya si Brian na naglalakad ng aso ng umagang iyon, pero napansin niya ang rota niya ay papunta sa isang drainage ditch malapit sa bahay, isang kakaibang daan mula sa normal niyang lakaran. Nakolekta ang mga security camera sa paligid ng kapitbahayan at nang suriin ng mga investigador ang mga footage, may natuklasan silang nakakagulat. Ipinakita ng mga camera ng malinaw ang mga kilos ni Brian ng umaga ng November 24. 8:45 ng umaga nakita si Brian na lumalabas ng bahay kasama ang aso. Diretso siyang pumunta sa drainage ditch, itinapon ang mga bagay sa tubig at pagkatapos ay bumalik sa bahay. Hindi pa umabot ng 30 minutes, tumawag na siya sa 911 para i-report ang pagpapakamatay ng kanyang asawa. Nang siniyasat ng mga investigador ang drainage ditch, natagpuan nila ang inaasahan, isang rubber mallet na may dugo at isang cellphone na sinubukan ni Brian sirain. Ang rubber mallet ang naging armas ng pagpatay na ginamit para hampasin si Ann hanggang sa mamatay. Ang autopsy na ginawa ng Georgia Bureau of Investigation ang nagbigay ng opisyal na patunay sa kalupitan na dinanas ni Ann. Namatay siya dahil sa matinding tama sa ulo at sa pagpisil ng leeg gamit ang kamay. Ang mga pinsala niya ay sobrang tindi. Marahil ang pinakamahalaga, ipinakita ng autopsy na labis na nilabanan ni Ann ang kanyang buhay. Ang dugo na natagpuan sa ilalim ng kanyang mga kuko ay sinuri at napatunayan na tugma sa DNA ni Brian. Ito nagpapaliwanag sa mga bagong gasgas na nakita ng mga pulis sa mga braso ni Brian. Ito ang mga sugat mula sa pagtatanggol ni Ann habang siya nakikipaglaban sa kanyang umaatake. Habang mas lumalalim ang investigasyon, napagtibay nila ang kanilang hinala tungkol sa motibo ni Brian. Ipinakita ng data ng cellphone mula sa FBI na ang kanyang mga biyahe sa Florida ay aktwal na mga pagbisita sa kanyang may asawang kasintahan. Ang malaking balita ay nang malaman nila na aksidenteng naipadala ni Brian kay Ann ang isang text na para sana sa ibang babae. Kinumpirma ni Jessica Terrell na nalaman ni Ann ang relasyon ni Brian at plano niyang i-report ang kanilang kasal sa mga otoridad sa immigration bilang pandaraya. Ito ang nagbigay kay Brian na dahilan para pumatay. Sa harap ng deportation pabalik sa UK, kung saan nagtapos ng kahihiyan ng kanyang karera sa pulis, at sa harap ng matibay na ebidensya, sinimulang baguhin ni Brian ang kanyang kwento sa mga desperadong pagtatangkang ilayo ang hinala sa kanyang sarili. Bawat bagong kasinungalingan ay mas detalyado kaysa sa nakaraang sinabi, ngunit bawat isa ay sistematikong binuwag ng masusing investigasyon. Ang unang alternatibong paliwanag ni Brian ay marahil ang pinakamarahas. Ayon sa kanya, ang apo ni Anna si Jessica Terrell at ang kasintahan nito ang responsable sa pagpatay. Hindi lang ito pagtatangkang takasan ng responsibilidad, kundi isang planadong pag-atake sa mismo mga miyembro ng pamilya na nagdadalamhati sa pagkawala ni Ann. Ngunit mabilis na pinabulaan na ng data ng location ng cellphone mula sa FBI ang mga akusasyon ni Brian. Ipinakita ng data na si Jessica at ang kanyang kasintahan ay malayo sa bahay noong oras na naganap ang pagpatay. Nang mabigo ang pagtatangkang isisi sa mga miyembro ng pamilya, lumipas si Brian sa kanyang susunod na kwento. Sinabi niya na maaaring napatay si Ann sa isang home invasion o pagnanakaw na hindi naging maayos. Ayon sa version na ito, may mga hindi kilalang salarin na pumasok sa bahay. Pinatay si Ann sa hindi malinaw na dahilan at pagkatapos ay tumakas ng walang nakuha na mahalagang bagay. Ngunit agad na bumagsak ang kwentong ito ng siyasatin. Walang bakas ng pwersadong pagpasok sa anumang bahagi ng ari-arian ang natagpuan ng mga investigador. Ang mga security camera ang nagbigay ng huling ebidensya na sumira sa mga alternatibong kwento ni Brian. Ipinakita ng mga camera na dalawa lamang ang naroroon sa bahay noong mga oras na yon. Yon ay si Ann at si Brian mismo. Walang ebidensya na may pangatlong tao na pumasok o lumabas sa bahay anumang oras. Habang bawat kwento ni Brian ay napapatunayang mali, ang kanyang kilos ay naging lalong hindi maayos. Patuloy siyang iginigiit na siya ay inosente, habang sabay-sabay na binabago ang kanyang mga kwento upang ipaliwanag ang bagong ebidensyang natuklasan.
Ang ganitong pattern ay nagpapatunay sa mga investigador na hindi sila nakaharap sa isang nagdadalamhating lalaki, kundi sa isang maingat na mamamatay tao, na sasabihin ang kahit na ano para maiwasan ang responsibilidad na kanyang ginawa. Dahil napatunayan na mali ang lahat ng alternatibong kwento ni Brian, malinaw na ipinakita ng ebidensya ang tunay na nangyari. Hinintay ni Brian na matapos si Ann mula sa pagligo at saka inatake siya gamit ang rubber mallet. Nang hindi agad ito namatay, sinakal niya si Ann. Pagkatapos ay maingat niya nilinis ang lugar, itinapon ang mga ebidensya habang naglalakad ng aso at tumawag sa 911 para magulat ng peking pagpapakamatay. Noong November 25, 2023, isang araw matapos ang pagpatay, naaresto si Brian at kinasuhan ng malice murder. Nagsimula ang paglilitis noong July 7, 2025. Sa loob ng 6 na araw, ipinakita ng mga taga-usig ang ebidensya ng DNA, mga security footage ni Brian na itinapon ng mga armas ng pagpatay, ang mga patotoo tungkol sa kanyang ugali na pagsamantalahan ang mga babae. Walang ipinakitang emosyon si Brian sa buong paglilitis, kahit na nahaharap siya sa mga patunay ng kanyang karahasan laban kay Ann. Matapos ang 2 oras ng deliberasyon, napatunayang guilty si Brian sa pagpatay. Noong July 16, 2025, siya ay hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. Ipinakita ng kasong ito ang kahinaan ng mga matatandang naghahanap ng kasama at ang kahalagahan ng pagkilala sa mapanlinlang na ugali sa mga relasyon. Karapat-dapat sana si Ann nagugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ang kanyang pamilya at ang mga mahal sa buhay. Sa halip, siya ay naging biktima ng isang mandaranggit na tinignan siya bilang isang paraan lamang para sa kanyang layunin. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!